Welcome sa Tinagalog Novela, damang-dama sa sariling wika. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Ang tuktok ng matayog na gusali ay sira-sira na, binasbasa ng radyasayon at ulan sa nakalipas na 300 taon. Ang itaas na 2 o 3 palapag ay gumuho na at nasa kaguluhan. Tumalon si Brian sa pamamagitan ng puwang sa sirang pader imbes na paikot na lang na gumamit ng hagdan. Ito ang pinakamataas na bahagi ng gusali. Labis siyang nasiyahan sa sira-sirang pader na nagsilbing saklolo, perpekto para sa isang bitag. Pakiramdam niya ay magiging maayos ang pangangaso. Biglang umalangaw-ngaw ang mga ugong na ikinagulat ni Brian. Dumating na ba agad ito, iniisip ni Brian. Mabilis niyang inayos ang kanyang pana sa kaliwang kamay at mahigpit na hinawakan. 2 palaso ang kinuha niya gamit ang kanang kamay sa isang maayos na likod kamay na galaw. Ang mga palaso ay kulay pilak at sumasalamin sa kanyang malamig na mga mata. Sumilip siya sa pamamagitan ng puwang sa sira-sirang pader at nakita ang kanyang biktima. Ang mga gusaling nakita ni Brian ay kalahating sira at natakpan ng mga halaman. Mula sa isang sulok, lumitaw ang isang dambuhalang itim na halimaw. Humigit kumulang 5 metro ang haba ng katawan nito. May mga itim na maluluwag na balahibo sa katawan nito. Ang ulo nito ay parang lobo na may bungad na bibig at 2 matutulis na pangil. Dumadaloy ang laway mula sa pangil nito, basang-basang balahibo sa baba. Sa wakas, lumabas ka na. Ang mga mata ni Brian ay kumipot habang kumikislap ang sabik na kasabikan, isang bihirang antas siyam na halimaw. Pag napatay ko ito, makaka-evolve muli ang aking magic marks. Sa wakas, makakamtan ko ang isang bagong kakayahan. Ipinuwesto niya ang palaso sa pana at sumulyap sa dating bukas na lugar kung saan iniwan niya sina Dod Ian at ang iba pa. Ngunit wala na silang naroroon. Nagbago ang kanyang mukha at naging malamig ang kanyang mga mata, mga salbaha. Ang mga maliliit na salbaha. Kung nagtiis lang kayo sandali sa harap nito, makakagawa pa kayo ng mas maraming output kahit mamatay ka sa lugar. Iwinaksi niya ang ulo habang tinitingnan ang kalye. Mukhang naaamoy na ng halimaw ang presensya ng kanyang mga biktima. Nagalit si Brian, hindi ito isang walang utak na mababang antas na undead. Kung susubukan kong barilin ito dahil sa kapal ng loob, malalaman nito ang aking lokasyon. Bukod pa rito, maaalerto rin ang hinala nito. Ikinig niya ang mga ngipin habang iniisip ang sitwasyon, sabi ng mga maliit na salbaha na sila ay nahati mula sa ibang scavengers. Kung ay dudulog nila ito sa malaking puwersa, may pagkakataon na mapatay ito. Habang iniisip niya, kumislap ang kanyang mga mata ng pag-asa. Mabilis niyang binuksan ang kanyang backpack at kinuha ang isang bote ng dilaw na likido. Binuksan niya ang takip at tinilsak ng kaunti sa kanyang katawan. Dapat sapat ang dami ng likido para maitago ang aking amoy. Hanggat hindi ako masyadong malapit, ligtas ako. Dapat susundan nito ang mga maliliit na hayop. Isang lihim na iniisip ni Brian. Nagulat sina Dod Ian at ang iba pa nang lumabas ang halimaw mula sa sulok ng gusali. Nakinig na sila sa mga kwento tungkol sa mga nakakatakot na halimaw. Hindi nila inasahan na totoo pala ito. Nagmadali si Dod Ian, takbo. Umakyat sa hagdan. Agad namang sumunod sina Mason, Sham, at Zack. Dali, magtago, magtago. Pabulong na sabi ni Sham, halatang natakot at muntik nang umiyak. Kung ikukumpara sa mga naunang undead, parang mga kuting lang ang itim na dambuhalang halimaw. Mapatla rin ang mukha ni Dod Ian. Nang marinig ang sinabi ni Sham, dali-dali niyang sinabi, hindi tayo pwedeng magtago. Kailangan nating pumunta sa bubong para hanapin siya. Pabulong ni Mason, hindi niya tayo sasalbihin. Nilabag natin ang kanyang salita. Hindi para tulungan, pupuntahan natin siya para patayin. O kukunin natin ang atensyon ng halimaw patungo sa kanya. Kahit mamatay tayo, maaabutan natin ang mga ngaso. Pinilas ni Dod Ian ang kanyang mga kamao. Puno ng takot at galit ang kanyang puso. Tama ang kanyang hinala, gusto talaga niyang gamitin sila bilang Cain. Tinulungan siya ng mga ito sa kanyang sugat, binigyan pa sila ng pagkain at tubig.
Imbes na magpasalamat, ginawa siyang marahas. Higit pa rito, hindi lang ito tungkol sa kawalang utang na loob, kundi pagpapadala sa kanila sa kamatayan. Hayop. Hindi pa naranasan ni Dodd Ian ang ganitong galit. Sa tuktok ng gusali, pinagmamasdan ni Brian sa sirang pader. Nakita niyang biglang tumingin ang halimaw sa direksyon ng matayog na gusali. Kitang-kita na nahuli nito ang amoy ng mga maliliit na salbaha. Kumislap ang lamig sa mga mata ni Brian. Lihim niyang iniisip, demonyo, maliliit na salbaha. Sa halip na matiisin ng tahimik, pinili niyong tumakas. Akala niyo ba makakaligtas kayo kung papasok kayo sa gusali? Maliit na basura, mga salbaha. Alam niyang mamamatay sina Dodd Ian at ang iba pa. Wala silang vials para itago ang amoy. Matutuntun sila ng halimaw. Hindi siya natutuwa kundi galit, dahil mababa lang ang halaga nila kung mamatay sa gusali. Sa loob ng gusali, hindi niya makikita ang anggulo para umatake. Ang dating bukas na kalye ay perpekto para sa pangangaso. Ang masikip na lugar ay pinakamalaking sagabal para sa isang hunter na dalubhasa sa long-range na atake tulad niya. May isip niya ang takot ng mga bata sa gusali. Nagsimulang kalkulahin ang ilang posibilidad. Mula sa oras na pumasok sila sa gusali hanggang sa umalis siya sa kalye, dapat nasa ika-4 hanggang ika-6 na palapag sila. Aabot ang halimaw sa kanila ng ika-10 palapag. Nasa ika-23 palapag siya. Matagal na niyang napansin ang mga palapag habang umaakyat sa mataas na gusali. Bilang isang bihasang hunter, pambihira ang kanyang kakayahang mag-obserba at kopyahin. Kung magaganap ang labanan sa ika-10 palapag, malayo ang distansya mula rito, pero hindi ko alam kung mararamdaman niya ako. Kumunot ang noo ni Brian. Medyo nag-alala siya. Nakita lang niya sa hunting manual na, labis na sensitibo sa amoy, ang halimaw. Walang espesipikong detalye tungkol sa range nito. Dahil dito, kinuha niya ang dilaw na bote, ibinuhos ang likido sa katawan at pantay na inilapat. Habang nag-iisip at nagkukwenta, dapat nasa ika-8 palapag na sila, habang nasa ika-6 na palapag ang halimaw. Hindi magtatagal hanggang kainin sila. Kung maramdaman ng halimaw ang presensya ko, tanging opsyon ko ay tumalon mula rito. Sinimulang planuhin ni Brian ang kanyang pagtakas. Hindi niya pwedeng ipagkatiwala lahat sa halimaw at sa 4 na salbaha. Lumipas ang oras. Tumigas ang mga kalamnan niya. Isinasagawa niya sa isip ang proseso habang binibilang ang oras, dapat patay na ang mga maliit na salbaha. Kailangan kong hintayin lumayo ang halimaw para masundan ko ito. Biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas na ugong mula sa ibaba at isang dambuhalang anino ang tumalon patungo sa kanya. Lumiliit ang kanyang mga mata at mabilis na tumalon palayo. Hindi pa niya naaabot ng mga kuko ang kanyang katawan. Nakita niyang nakabitin sa pangil nito ang mga piraso ng backpack. Whoosh! Lumayo si Brian sa pamamagitan ng puwang sa sahig. Habang siya'y nahuhulog pabalik, nakita niya na ang mga kuko ng halimaw ay nakalapat sa dati niyang posisyon. Ang mga pader ay bulok na, kaya nang umatake ito, ilang ladrilyo lang ang bumagsak. Napakagat ng halimaw at lumingon, pagkatapos ay nawala sa puwang. Malamang, hahanap ito ng lugar kung saan maaari itong makalapit kay Brian. Nag-on siya ni Brian. Mabilis niyang hinawakan ang kanyang palaso at kumuha ng isa pa. Mas makapal ito kaysa sa mga naunang palaso. May tali na nakatali sa likod nito. Umikot siya ng ulo at tumutok sa gilid ng isa pang 4 na palapag na gusali. Hinailan niya ang bowstring at pinakawalan ito. Ang palaso ay tumama sa solar water heater sa ibabaw ng 4 na palapag na gusali. Itinali ni Brian ang tali sa konkreto at bumaba. Habang nahuhulog ang kanyang katawan, agad na humigpit ang tali. Bulok na ang konkreto. Dagdag pa ang bigat ni Brian habang bumababa sa tali. Nang halos marating niya ang itaas ng 4 na palapag na gusali, nabasag ang konkreto. Ramdam niya ang pakiramdam ng malayang pagbagsak, pero hindi siya nawala ng kontrol at hinawakan ang tali. Umikot siya at tumama sa bintana ng ika-2 palapag. Agad na nabasag ang salamin at sumalpok siya sa gusali. Hinawakan niya ang kanyang daga at bumalik sa harap na bahagi ng palapag.
Hindi nagtagal, narating ng halimaw ang itaas ng gusali. Ngunit nawala na siya sa paningin ni Brian. Iwinagayway nito ang ilong, sumilip, tumingin sa paligid, at sa huli ay nakatuon sa isang direksyon. Mga 4 o 5 minuto matapos umalis ang halimaw, 4 na tao ang tahimik na lumabas mula sa ilalim ng haligi. Marumi ang kanilang katawan at may dugo. Dapat ay umalis na siya, bulong ni Sham. Tumingin si Dod Ian sa direksyon kung saan napunta ang halimaw. Kumislap ang kanyang mga mata habang bulong, kailangan natin siyang habulin. Dapat nating hanapin ang mangangaso. Buong katinuan ka ba? Hahabulin natin ito. Kaya nitong hanapin ang kalaban sa bubong. Napakasensitibo nito sa amoy. Kung hindi tayo mag-iingat, sabi ni Mason na malapit sa kanya sa mababang tono. May patong ng dugo, pansamantala hindi nito mararamdaman ang amoy natin. Tiningnan ni Dod Ian ang kanyang katawan na puno ng dugo. Habang umaakyat sa hagdan, napansin niya ang mga bangkay ng undead sa pasilyo. Bigla siyang nakaisip ng ideya, pinahid nila ang dugo ng undead sa kanilang katawan para itago ang kanilang amoy at nagkunwaring patay. Hinugot nila ang mga malalim na asul na bola mula sa ulo ng undead at bumalik sa normal ang temperatura ng kanilang katawan, nagsimulang mabulok. Malakas ang amoy at lasa ng halo ng dugo at nabubulok na laman. Napansin ni Dod Ian na hindi pinansin ng halimaw ang bangkay ng undead sa gilid ng kalsada. Kaya nagtiwala siya sa kanyang hula at nagbaka sakali. Para tuluyang magtago, pinahid niya sa kanilang katawan ang nabubulok na dugo, pati na sa mukha gamit ang tela upang hindi direktang maranasan ang toxicity. Kahit na tumagos ang dugo sa tela, wala silang ibang opsyon. Bukod dito, upang makuha ang atensyon ng halimaw at mabawasan ang bigat, iniwan nila ang 4 na backpack sa unang palapag. Binalutan ng kanilang pawis ang mga backpack, kaya delikado itong dalhin. Oras ng desperasyon ang lahat ng ito, ngunit hindi nila inasahan na magtatagumpay. Hindi nila naisip na magdiwang sa pagtakas mula sa kamatayan dahil sa sinabi ni Dod Ian. Nahulog sa gulat at nanginginig pa rin ang kanilang mga ulo. Maswerte tayo. Kung susundan natin ito, isang maliit na aksidente ay magiging kamatayan natin. Sinabi rin ni Sham. Tumingin si Dod Ian sa kanila at sinabi, kung ayaw nyo, manatili kayo dito at maghintay sa akin. Maaari kayong maghanap kay Scott at iba pa. Dapat patayin ang mangangaso o wala tayong kapayapaan. Kumpirmado na ang kanyang hinala, ngunit mas lumalim ang kanyang pagkaunawa sa kalupitan ng mangangaso. Hindi niya inakala na ang isang taong malamig at malupit ay hayagang papayagan silang guluhin ang plano niya. Sa susunod na mahuli sila, gugustuhin na lang nilang mamatay agad. Malamang, bubugbugin at papahirapan silang mabuhay bago mamatay. Mas mabuting alisin na lang ang banta, kaysa umasa sa awa ng isa't isa. Namangha sina Mason at ang iba pang dalawa. Nakita nila si Dod Ian na umaalis upang habulin ang halimaw. Sinabi ni Mason, sinabi ko sayo, tayo ay magkasama sa buhay at kamatayan. Tumango si Dod Ian ng malalim. Sa oras na iyon, narinig ni Zack at Sham ang sinabi ni Macon at tumakbo rin sila kasunod ni Dod Ian. Matagal na silang nagkasama at nagtaguyod ng isa't isa. Ngunit nang makita niyang susundan sila sa kritikal na sandali, napuno ng init ang puso ni Dod Ian. Tumango siya at sinabi, "Tara na. Buhay pa ba kayo, maliliit na hayop?" Isang malamig at nakakatakot na boses ang umalingaw sa kanilang mga tenga. Lumitaw sa anino sa ikalawang palapag malapit sa basag na bintana ang mangangaso. Hindi siya umalis. Mas nagulat si Brian kaysa kay Dod Ian. Hindi niya inaasahan na makakatakas sila sa halimaw. Ngunit nang makita ang dugo sa kanilang katawan, napagtanto niyang mali ang pagkakalinga sa kanila, maliit na P**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 * Kahit ang Diyos mismo ang humingi ng buhay ninyo. Iyangat niya ang bow at mabilis na hinayla ang bowstring. Nagbago ang mukha ni Dod Ian at mabilis na pumasok sa gusali. Whoosh alternasyon, dalawang palaso ang tumama sa dating posisyon ni Dod Ian. Takbo! Maghiwalay! Sigaw ni Dod Ian habang pumapasok sa gusali. Hindi alam ni Mason at ng dalawa ang dapat gawin. Ayaw nilang sakta ng isa't isa,
ngunit lumitaw ang mga ngaso sa harap nila. Nang marinig nila ang sinabi ni Dod Ian, tumakbo sila patungo sa ikalawang palapag. Nakikita ni Dod Ian na tumatakbo sila sa parehong direksyon at mabilis na sumigaw, maghiwalay o huhulihin kayo. Ako lang ang target niya. Sa nakita niyang dalawang palaso mula sa mga ngaso, alam niyang higit na galit ito sa kanya. Matalino itong maliit na P**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 *eIniisip ni Brian. Takbo, takbo, balatan ko ang balat mo. Ang loob ng demonyo ni Brian ay makikita sa mukha niya. Mabilis siyang sumunod sa hagdan. Dahil sa amoy ng dugo mula sa undead sa katawan ni Dod Ian at ng iba pa, alam niya na hindi muna babalik ang halimaw. Nag-alab ang kanyang damdamin para sa pagpatay. Whoosh, alternasyon. Mabilis siyang nakarating sa ikalawang palapag. Narinig niya ang mga yabag mula sa malapit. Dapat nasa ika-4 na palapag. Ngumisi siya at umakyat pa. Pagdating sa ika-4 na palapag, nawala na ang mabilis na yabag. Ngumiti siya ng malamig, hide and seek. Matagal na akong hindi naglaro nito. Magtago kayo. Masusubukan ninyo ang desperasyon. Malalaman ninyo kung paano ang hakbang ng kamatayan na dumarating. Kinuha niya ang kanyang palaso at pinutok. Tumagos ang palaso sa basag na bintana at may narinig na tunog mula sa loob. Nagkunot ang noo ni Brian. Tahimik siyang lumapit sa pintuan ng opisina. Dahan-dahan niyang itinutulak ang pinto na natabunan ng mga halaman. Hindi ito nakasara, pero may bahagyang, squeaky, na tunog habang gumagalaw. Pumasok si Brian sa susunod na opisina at tiningnan sa gilid. Nakita niya ang mga palaso na dati niyang inihagis, nakapako sa ibabaw ng kahoy na mesa sa loob ng silid. Bahagyang napangisi siya. Sa oras na iyon, nakarinig siya ng mahinang tunog ng paggalaw mula sa kabilang opisina. Kumikislap ang kanyang mga mata. Bigla siyang kumuha ng isa pang palaso mula sa kanyang quiver at agad itong tumalon sa manipis na pader. Hindi pa nakakatapos ng hininga, narinig na ang mahinang bulong ng kirot mula sa kabilang gilid. Little bastard. Bahagyang napangisi si Brian habang sinasabi ito. Itinabi niya ang pana at hinugot ang kanyang dagger. Hakbang-hakbang siyang lumapit sa susunod na opisina. Sinipa niya ang pinto. Hindi nito matiis ang puwersa kaya bumagsak agad ito. Ang mahinang ilaw ng silid at lahat ng bagay sa loob ay lumantad sa kanyang paningin. Ang kanyang mata ay nakatuon sa mesa sa kabilang bahagi ng opisina. Ang palaso ay tumagos sa tadyang ni Dod Ian at nagpakalunod sa mesa. Para siyang munting kuneho na nahuli at nagpupumiglas para makalabas. Namumula ang mga mata ni Brian. May nakasisilaw na galit at kasabikan sa kanyang paningin. Tiwala siya sa kanyang galing sa pana. Ang palaso na hinagis niya ay kaya pang tumagos sa bato, hindi lang sa manipis na armor ng mga scavenger. Little bastard, magpumiglas. Higit pang magpumiglas. Desperado ka na ba ngayon? Napakagat ni Brian ng labi habang dahan-daang lumalapit kay Dod Ian. Hindi siya nagmamadali at tinatamasa ang eksena. Sweating at nakatingin kay Brian si Dod Ian na may takot, huwag. Huwag. Huwag kang lumapit. Sumigaw. Patuloy na sumigaw. Kumikislap ang lamig sa mga mata ni Brian, wawasakin kita. Huhuberin kita ng balat. Aalisin ko ang laman mo. Habang lumalapit siya, unti-unting naglaho ang takot sa mukha ni Dod Ian. Sa halip, lumitaw ang matibay na determinasyon. Malakas na determinasyon na patayin si Brian ang ipinakita niya nang biglang tumayo at ihagis ang dagger na nakatago sa ilalim ng kanyang braso. Natatakot sandali si Brian sa biglaang atake. Ngunit, bilang isang bihasang mangangaso na nakaligtas sa maraming labanan sa buhay at kamatayan, instinktibo niyang itinaas ang kanyang dagger upang harangan ang dumating na sandata. Nakita ni Brian na ang palaso na una niyang inihagis ay hindi pala tinamaan si Dod Ian. Sa halip, sadyang hinuli ni Dod Ian ang palaso gamit ang kanyang kilikili, na nagdulot ng dislocation effect na nagpaniwala kay Brian na matagumpay siya. Little bastard, galit na sigaw ni Brian. Naiinis siya sa atake ni Dod Ian ngunit pati na rin sa sariling katangahan dahil nahulog siya sa isang simpleng bitag ng isang scavenger. Gayunpaman, tiwala siya na wala ng paraan si Dod Ian na makatakas sa kanyang mga kamay,
kaya nanatili siyang kalmado. Aalisin ko ang iyong ulo. Pupukawin ko ang iyong mga mata. Munting bastos ka. Ngunit hindi nagpanik si Dod Ian nang makita niyang nabigo ang dagger. Sinimulang itaas ni Dod Ian ang keyboard, LCD screen, tasa, picture frame, paso, at iba pang bagay sa mesa upang ihagis kay Brian. Bagamat hindi ito makapaminsala, makakatulong ito na hadlangan si Brian. Alam ni Brian ang layunin ni Dod Ian. Gayunpaman, tiningnan niya ang mga aksyon ni Dod Ian bilang huling pagtatangka ng kanyang biktima dahil sa desperasyon. Nasisiyahan siya sa eksena. Hindi niya pa man itinaas ang kanyang kamay para harangan ang mga hinagis na bagay. Kahit ang mga tasa o paso ay walang epekto dahil sa specialized armor ng mga ngaso. Sa sandaling iyon, walang kwentang hinagis ni Dod Ian ang mga piraso ng tela kay Brian. Bang! Sinipa ni Brian ang matigas na bagay na nakabalot sa tela, little bastard. Akala mo ba ay mahuhuli mo ako sa parehong bitag? Lahat ng iba pang bagay ay natabunan ng alikabok at lumot, pero malinaw na ang tela na ito ay nakabaliktad. Ano ang tinago mo sa loob nito? Lumitaw ang pagkabigla sa mga mata ni Dod Ian. Maling-mali ang pagkakaintindi niya sa galing sa pagmamasid ng mga ngaso. Ang malakas na katawan ay maliit na bahagi lamang ng kanilang kabuoang kwalifikasyon. Ang totoong problema ay ang pinagsamang karanasan nila sa totoong labanan. Sa paghuli ng mga halimaw, sanay sila sa paggawa ng mga bitag at halos lahat ng taktika ay alam nila. Hinaloto ko ang iyong kakayahan, bamantong hininga si Dod Ian, nakatingin kay Brian ng malamig. Napangisi si Brian, akala mo ba ang kahit sino ay pumatay sa mga ngaso? Dahil nakatakas ang iba pang tatlong hayop, ikaw ang sasalubong sa lahat ng aking galit ngayon. Napangisi si Dod Ian at sinabi, hinaloto ko ang iyong katangahan, gago. Bigla siyang tumalon sa likod ng mesa. Naguluhan si Brian sa aksyon niya. Ngunit naamoy niya ang nasusunog na papel. Sa kanyang gilid ng paningin, may tubo sa ilalim ng mesa. May mahinang apoy na umabot dito. Sa susunod na sandali, boom! Isang malakas na pagsabog ang sumabog at nilamon siya. Umalangaw-ngaw ang malakas na tunog at yumanig ang buong silid. Ang mga ilaw sa kisame ay nabasag at nahulog. Bagamat nakatago si Dod Ian sa oras, naramdaman niya ang shockwave sa likod ng mesa. Tinamaan ang katawan niya ng shockwave at nahulog sa sahig. Kumalat ang sakit sa kanyang katawan habang may buzzang na tunog sa kanyang mga tainga. Sa isang iglap, hindi masukat na sakit ang bumuhos sa kanyang isipan. Pinilit niyang buksan ang mga mata. Paikot-ikot at palaging gumagalaw ang kanyang paningin. Kumikagat ng ngipin, itinataas ang kamay at hinampas ang mukha. Pagkatapos ng 2 o 3 sunod-sunod na hampas, unti-unting bumalik ang paningin. Pinilit niyang tumayo at tumingin sa lugar ng pagsabog. Nadismaya niya si Brian upang ituon ang pansin sa kanyang sarili upang hindi niya madetect ang tubo na puno ng gunpowder. Ginamit niya ang tela sa opisina upang sindihan ang pulbos. Ngunit parehong natabunan ng makapal na alikabok ang papel at tela, kaya mabagal itong nasusunog kahit ginamit niya ang dagger upang hatiin ang tela sa mga piraso. Dahil mabagal ang pagkasunog, tinakpan niya ang tela ng papel mula sa gilid. Mula sa simula, ang layunin niya ay itago ang tubo ng pulbos. Kailangan din niyang magsapalaran. Bagamat mataas ang lethality ng bomb, kung malayo ang mga ngaso, hindi ito gaanong makakaapekto. Kaya nag-risk siya. Kung mas mabilis na nasunog ang tela kaysa sa inaasahan, siya ang unang mamamatay sa pagsabog. Kung nasunog ito habang magkalapit sila, pareho silang mamamatay. Isang malaking sugal kung saan inilagay niya ang buhay niya bilang pusta. Wala na siyang ibang pagpipilian. Napagod si Dod Ian. Umupo siya sa pader at huminga ng malalim. Kinuha ang tela malapit sa pader. Binuka niya ito at nakita ang higit sa 100 dark blue balls sa loob. May bakas ng kasiyahan sa kanyang ngiti, ngunit sa susunod na sandali, nanlumo ang kanyang katawan. Nahirapan si Brian ngunit sa huli ay dahan-daang tumayo. Ang kanyang kanang kamay na tumama sa pagsabog ay naputol. Dumadaloy ang dugo. Hawak pa rin niya ang dagger habang nakatingin kay Dod Ian ng matindi.
Hindi siya namatay. Panipi, si Dod Ian ay natakot. Nahihirapan siyang tumayo dahil manghina ang kanyang mga kamay at paa. Kahit na hindi siya malapit sa pinanggalingan ng pagsabog, naapektuhan siya ng malakas na shockwave na sumunod dito. Maliit na bastos. Mariing tumingin si Brian kay Dod Ian. May dugo siya sa katawan at hinihila ang kanyang kanang binti habang dahan-dahan siyang lumalapit kay Dod Ian. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at itinapon ang punyal sa dibdib ni Dod Ian. Inasahan ni Dod Ian ang suntok kaya't sinubukan niyang iwasan ito sa pamamagitan ng pag-roll sa gilid. Naputol ang kanang braso ni Brian at nasugatan ng malubha ang kanyang kanang binti. Habang itinatapon niya ang punyal, nawalan siya ng balanse at nahulog sa lugar kung saan dating nakatayo si Dod Ian. Sinikap ni Brian na muling tumayo ngunit labis na pagod ang kanyang katawan kaya napakahirap kumilos. Gayunpaman, nagawa niyang hawakan ang punyal. Nakita ni Dod Ian na hindi na kayang tumayo ng hunter, kaya bahagyang nakahinga ang kanyang puso. Mukhang hindi man niya napatay ang hunter, ngunit hindi na ito makakagalaw ng maayos. Sinimulang kunin ni Dod Ian ang anumang bagay sa paligid at itapon ito sa hunter. Wala sa ulo ni Brian ang anumang protection. Kung normal ang kanyang kalagayan, hindi siya makaramdam ng sakit sa mga bagay na tumama sa kanya. Ngunit dahil nasugatan ang kanang bahagi ng kanyang mukha, labis ang sakit na dulot ng mga itinapong gamit. Nangangalay ang kanyang mga kalamnan at mas maraming dugo ang lumalabas sa balikat. Sumigaw siya at inihampas ang punyal. Sa kasamaang palad, hindi na niya maabot ang paa ni Dod Ian. Nag-alala si Dod Ian na baka biglang umatake ang hunter kaya hindi siya lumapit ng masyado. Naalala niya ang kanyang punyal na itinapon kanina. Bagaman hindi na magagamit ang talim nito, matalim pa rin ang dulo. Tumakbo siya pabalik para kunin ang punyal. Nang lumingon siya, nakita niyang nakakaakyat na si Brian. Ang matinding galit sa mga mata ng hunter ay punong-puno ng nakakatakot na lamig. Para bang handa siyang umatake sa anumang oras ngunit nag-aalangan sa tamang sandali. Bang! Nang inag ang sahig at bumagsak sa ilalim ng paa ni Brian. Nahulog si Brian sa ikatlong palapag. Nabagsak ang ilang mesa dahil sa pagbagsak at bumagsak si Brian sa isa sa mga ito. Nang tumama ang katawan ni Brian sa sahig ng ikalawang palapag, huminto na ito sa anumang kilos. Dahan-daang lumapit si Dod Ian sa gilid ng bunganga na nilikha ng pagbagsak. Tiningnan niya pababa at nakita na hindi na gumagalaw ang hunter. Unti-unting tumutulo ang dugo mula sa kanyang balikat at dumudumi ang sahig. Nakaramdam si Dod Ian ng ginhawa. Dahan-dahan siyang umatras mula sa bunganga. Umupo siya at yamakap sa pader para magpahinga. Ang gusaling ito ay walang silbi na matapos ang 300 taon ng pagkabulok. Isang malaking pagsabog lamang ay nakapagsira na ng 2 palapag. Kung mas malaki ang pagsabog, mabubuwal ang buong gusali. Matapos magpahinga ng ilang sandali, naramdaman ni Dod Ian na naibalik na ang kanyang lakas. Dahan-dahan siyang lumapit sa kabilang bahagi ng opisina at kinuha ang tela na may mga madilim na asul na bola. Habang umaakyat sa ikalawang palapag, naisip niya na baka maakit ng pagsabog ang mga undead, hayop, at lalo na ang ibang hunters mula sa consortium. Kailangan niyang maging mabilis sa kanyang gagawin. Nang marating niya ang opisina sa ikalawang palapag, nakita niya ang hunter na nakahiga pa rin sa sahig. Halos matuyo na at tumigas ang dugo na lumabas mula sa katawan nito. Lumibot si Dod Ian sa opisina at kinuha ang mga nagkalat na puting papel. Inihagis niya ito sa hunter at naghanap pa ng iba. Sa huli, nang sa tingin niya ay sapat na, lumapit siya sa hunter at yumuko para sunugin ang katawan gamit ang apoy. Biglang gumawa ng huling kilos ang hunter na sa tingin niya'y patay na, tumalon ito at sinaksak si Dod Ian sa dibdib gamit ang punyal. Hindi maiwasan ni Dod Ian ang pagkagulat dahil kabaligtaran ito ng kanyang inaasahan. Ramdam niya ang punyal na dumaan sa kanyang armor at tumagos sa dibdib. Ang unang naramdaman niya ay matinding lamig at sinundan ng matinding sakit. Bukas ang mga mata niya sa pagkagulat habang tinitingnan ng hunter. Nagkunwari ba siyang patay? Naghintay lang sa kanya. Maraming kaisipan ang dumaan sa kanyang isip.
Nagpahinga siya sandali at inabot ng ilang sandali bago makarating sa ikalawang palapag mula ikaapat. Kayang pigilan ng hunter ang sarili at magkunwaring patay ng ilang sandali. Inaasahan niyang lalapit siya. Anong uri ng tiyaga at pagtitiis ang mayroon siya? Bastos, dahan-dahang itinaas ni Brian ang kanyang ulo. Napaka-pale ng mukha dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Ngunit naglalagablab ang galit sa kanyang mga mata. May mapanirang ngiti sa kanyang mukha bago bumagsak ang punyal mula sa kanyang kamay at bumagsak ang kanyang ulo. Tunay na siyang patay. Nakita ni Dodd Ian ang walang ekspresyon sa mga mata ng hunter. Ngunit, ang punyal ay tumagos sa kanyang dibdib. Hawak ni Dodd Ian ang punyal. Nanginag ang buong katawan niya. Nakatayo siya ng hindi matatag ngunit bumagsak sa kanyang mga tuhod. Bawat kilos ay nakakaapekto sa kanyang mga kalamnan sa dibdib. Bawat segundo ay puno ng matinding sakit. Hinding-hindi ako pwedeng mamatay. Hinding-hindi, patuloy na inuulit ni Dodd Ian sa isip. Unti-unting nanlabo ang kanyang kamalayan, parang papatulugan sa walang katapusang gabi. Ngunit lumitaw sa isip niya ang mukha at tinig ng kanyang kapatid na babae at mga magulang. Naalala niya ang huling sinabi ng kanyang ina at kapatid nang isara ang cold storage. Mabuhay ng maayos. Mabuhay ng maayos. Makaligtas. Kumagat siya sa kanyang dila at ang dati nanlabo na kamalayan ay muling nagbalik. Tiningnan niya pababa at natagpuan na hindi tumagos sa puso ang punyal. Kung tumagos ito sa puso, dapat ay namatay siya agad. Siguro kung mapipigilan niya ang pagdaloy ng dugo, makaliligtas siya. Biglang damaloy sa puso ni Dodd Ian ang matinding pagnanais na mabuhay. Kinikis niya ang ngipin at tumayo. Kinuha niya ang madilim na asol na bola mula sa tela. Nakakabawas ito ng init at pwede ring gamitin para pampawala ng sakit at pagpigil ng pagdurugo. Lumapit siya sa likod ng hunter at kinuha ang first aid kit mula sa kanyang backpack. May mga gauze, bote, garapon, ilang tableta at pulbos sa loob. Natagpuan niya ang alak. Nang manginig ang kanyang kamay, sinindihan niya ang apoy gamit ang nakahandang papel. Bagaman mataas ang radiation, nagawa niyang pamahalaan ito. Uminom siya ng alak, yumuko at hinaypan ang punyal. Unti-unti niyang hinayla ang punyal palabas. Napakasakit na parang sesabog ang kanyang ulo at nanginginig ang kaluluwa. May pagnanais na huminto ngunit nilabanan niya ang sakit at dahan-dahang tinanggal ang punyal. Biglang lumabas ang dugo, para bang nauubos ang lakas ng kanyang katawan. Sinimulang balutin ang gauze sa kanyang dibdib ng mahigpit. Sa ngayon, hindi niya makita ang karayom at sinulid kaya imposibleng tahiin ang sugat. Ang layunin niya sa ngayon ay mapigilan ang pagdurugo. Mabilis na napula ang ibabaw ng gauze. Nag-roll pa siya ng ilang ulit at inilagay ang madilim na asol na bola sa dibdib upang patuloy na pigilan ang pagdurugo. Tiningnan ni Dodd Ian ang katawan ng hunter na nasusunog sa apoy. Naramdaman niya ang kilabot sa kanyang puso sapagkat naisip niyang hindi biro ang mga hunter. Umupo siya sa tabi ng pader upang magpahinga, habang pinag-aaralan ang mga bote at garapon sa first aid kit. Walang label ang mga gamot kaya hindi niya ito ginamit. Ginawa ito ayon sa katawan ng hunter, at baka makasama sa kanya kung mali ang paggamit. Dahan-daang lumipas ang oras. Nakaluwag si Dodd Ian nang mapigilan ang pagdurugo ng madilim na asol na bola. Ngunit hindi siya pwedeng gumalaw dahil baka muling bamuka ang sugat. Hindi pabor ang Diyos sa kanya muli. Tahimik na nagbabantay si Dodd Ian mula sa bintana na natakpan ng halaman. Marahang nanginginig ang bintana nang marinig ang pamilyar na ugong ng hayop na nakita niya noon. Namula ang mukha ni Dodd Ian habang nakaupo sa sahig at sinusubukang makabawi. Ang mga sahig ay nabubulok at natutunaw dahil sa pagdaan ng panahon. Sa oras na ito, mga alon ng tunog ang umalangaw habang nagkabasag ang hagdan. Mukha ni Dodd Ian ay napangit. Alam niyang dumating na ang halimaw ngunit tila nanatili ito sa ikalawang palapag ng ilang sandali. Malamang, ang bangkay ng mangangaso ang nakatawag ng kanyang pansin. Bang! Bang! Naramdaman ni Dodd Ian ang bahagyang pagyanig ng sahig. Tila ang ika-6 na palapag ay nasira rin. Malinaw, ang 5 metrong haba na halimaw ay may napakalaking bigat at malaking pasanin sa sahig.
Halos bumagsak sa kanya ang kisame. Ang pagyanig na dulot ng halimaw ay nakamamatay para sa matagal ng gusali. Mahigpit niyang hinawakan ang lubod at tumingin sa unahan. Bang! Nakita niya ang malalaking itim na kuko na sumisira sa sahig. Ang mga dulo ng kuko ay parang sinusubukang tusukin siya. Natakot si Dad Ian. Mga 5 metro ang pagitan nila nang bumagsak ang sahig at lumabas ang malaking nakakatakot na ulo. Nakatingin sa kanya ang malalaking itim na mata. Dumadaloy ang laway sa kanyang mga pangil. Agad na tumalon si Dad Ian palabas ng bintana. Mabilis ang kanyang pagbagsak. Mahigpit niyang hinawakan ang lubod at huminto sa pagbaba. Tumangala siya at nakita ang halimaw na nakalabas mula sa ikapitong palapag. Pinilit nitong lumabas sa makitid na espasyo ng ikapitong palapag, tumingin pababa kay Dad Ian, at tila handang tumalon. Sa sandaling iyon, nakabitin si Dad Ian malapit sa ikatlong palapag. May 4 na palapag na pagitan niya at ng halimaw. Halos maabot na niya ang salamin sa harap niya nang bigla niyang maramdaman na tila tinutusok at pinapilas ang kanyang katawan at braso. Tinusok siya ng mga ngaso na nangangailangan ng matagal bago mawala ang epekto nito. Napalihis ang kanyang daliri at hindi niya mahawakan ang salamin. Halos pumutok ang kanyang luha dahil sa sakit. Sinubukan niyang humawak muli. Nawalan siya ng kontrol at bumagsak. May buffer sa ikalawang palapag. Tumama siya sa bintana at na-stabilize ang katawan. Hindi siya nang ahas na itaas ang ulo, sa halip, binasag niya ang salamin at umakyat sa loob. Sa sandaling siya'y nakapasok, isang malakas na hangin ang hamampas. Whoosh! Kasabay nito, may umalangaw-ngaw na malakas na ugong. Mabilis na tumingin si Dad Ian pabalik. Natakot siya sa kanyang nakita. Ang bintanang kanyang nilapitan ay nabasag ng halimaw habang bumagsak. Tumama ito sa sahig at nabasag, kasama ng metro habang bato na nakapatong sa katawan nito. Nakaramdam ng ginhawa si Dad Ian. Sa kabutihang palad, hindi sapat ang tibay ng bintana upang mapigilan ang bigat ng halimaw. Muling umalangaw-ngaw ang nakakatakot na ugong. Nagulat si Dad Ian nang makita ang halimaw na bumalik sa gusali. Hindi sapat ang pagbagsak mula sa ikapitong palapag upang patayin ito. Mapatla ang mukha ni Dad Ian. Kalahati dahil sa takot, kalahati dahil sa labis na pagdurugo. Nasa puntong siya'y tatakbo nang maramdaman ang pagyanig mula sa hagdan. Umakyat ang halimaw at handang habulin siya. Agad niyang hinawakan ang lubod sa labas at umakyat. Habang umaakyat, tumalon ang halimaw at kinamot ang panlabas na pader. Ang mga kuko nito ay nakasaksak sa gusali, nakatungo kay Dad Ian. Umugang ito sa galit. Tumingin si Dad Ian pababa at nakita ang katawan ng halimaw. Dahil sa takot, mas pinalakas niya ang pag-akyat habang lumalala ang sakit sa dibdib. Ang kanyang dibdib ay natakpan na ng dugo. Di nagtagal, umakyat si Dad Ian sa ika-4 na palapag habang sumusunod ang halimaw. Natakot siya at agad na pumasok sa bintana ng ika-4 na palapag. Humilab at hindi pinansin ang sakit sa katawan. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at mabilis na tumakbo sa kabilang dulo ng palapag. Tumalon ang halimaw sa ika-4 na palapag. Ang mga kuko nito ay malalim na nakabaon sa pader upang hindi bumagsak. Ang lubod na ginamit ni Dad Ian ay nasamsam ng malalaking kuko nito. Tinungo ni Dad Ian ang direksyon ng takbo at umakyat sa hagdan. Ang tanging pag-asa niya ngayon ay ang gusali bilang takip. Napakalaki ng halimaw, kaya't mahirap itong habulin siya. Lalo na sa gusaling halos bulok na sa lahat ng dako. Please subscribe Tinagalog Novela. Maraming salamat po. Isang malakas na ugong ang umalangaw-ngaw malapit sa kanya. Maraming ulap ng alikabok ang umakyat. Natabunan ang paningin ni Dad Ian habang siya'y tumalon, sumusunod sa kanyang pakiramdam. Malakas siyang bumagsak at natagilid ng ilang beses habang gumuho ang sahig. Habang tumatagal, marahas siyang nabangga sa maraming matitigas na bato. Pakiramdam niya'y mababasag ang kanyang katawan sa kahit anong sandali. Biglang tumama ang kanyang ulo sa isang mabigat na bagay at nawalan siya ng malay. Hindi niya alam kung gaano nakatagal ang lumipas nang magsimulang bumangon ang kanyang kamalayan. Hirap siyang huminga. Binuksan niya ang mga mata ngunit ang lahat ay nalunod sa kadiliman. Nagulat siya. Hindi pa ako namatay, bulong niya.
Sa susunod na sandali, ang sakit na nagmumula sa kanyang katawan ay tuluyang nagpagising sa kanya mula sa pagka-absent-minded. Nakadama siya ng matinding hapdi sa likod. Sa pagtulak gamit ang mga kamay, sinubukan niyang gumalaw, ngunit isang napakalakas na sakit ang dumating. Hindi niya inasahang gumalaw. Sa halip, tinignan niya ang paligid. May bahagya at mahina na liwanag mula sa itaas ng kanyang ulo. Tiningnan niya pataas at bahagya niyang nakita kung saan pumapasok ang liwanag. Napahinga siya ng malalim. Pagkatapos niyang makabawi, maaari na siyang umakyat palabas. Naramdaman niya ang matinding pagkasunog sa tiyan dahil sa gutom. Naalala niya ang kanyang backpack na nawala sa nakaraang habulan. Ngunit sa ngayon, ang prioridad ay kumain ng kahit ano. Dahil nakakain siya minsan matapos niyang iwan ang higanteng pader. Kahapon, siya'y tumatakas mula sa manghuhuli at sa halimaw. Halos gabi na nang mawalan siya ng malay. Hindi niya alam kung gaano nakatagal siyang nakakumang. Sa pinakamabuting kaso, isa lamang na gabi ang lumipas. Hinaplos ng mga palad ni Dod Ian ang paligid. Sinusubukan niyang maramdaman ang kalikasan ng mga bagay sa pamamagitan ng paghaplos. Kahit makahanap siya ng damo, handa na siyang nguyain ito. Ngumiti siya ng pahapyaw sa pag-asa na ang pagbagsak ay makakaakit kay Mason o sa iba pa sa kanya. Ngunit hindi ba't ang ganitong malakas na tunog ay makakaakit din ng mga undead? Ano ang gagawin niya kung mangyari iyon, naisip niya. Biglang pinawalang bisa ang ideya ng pagtawag ng tulong. Sa halip na rescue, makakaakit siya ng grupo ng mga undead. Tuluyan na siyang mawawala. Habang nag-iisip, nakadama siya ng isang malagkit na likido na dumadaloy sa kanyang paligid. Dapat ay natuyo na ang tubig sa gusali. Baka ito ang tubig ulan na nakapasok sa loob ng gusali. Sobrang uhaw siya. Kahit radioactive, gusto niyang uminom ng tubig sa ngayon. Basta para maibsan ang gutom at uhaw, handa siyang ngumunguya ng bangkay. Dahan-daang sinimulan niyang igalaw ang braso. Ayaw niyang pilitin ito upang hindi maapektuhan ang mga sugat sa kanyang dibdib. Unti-unti, kinuha niya ang kanyang kamay at dinala malapit sa kanyang bibig. Papalapitin na siyang dilaan ito nang pumasok ang malakas na amoy ng dugo sa kanyang ilong. Dugo ba to? Nagulat si Dod Ian. Sa oras na iyon, may bahagyang galaw na narinig mula sa dilim. Lumitaw ang mga mata ni Dod Ian. Diyos ko, sana hindi. Ugong. Parang kinukumpirma ang kanyang hinala, isang ugong ang umalangaw mula sa dilim. Ilang bato ang nabasag at lumipad. Ang nakakatakot na tunog ay mula sa 4 o 5 metro ang layo. Ang halimaw. Halos tumigil sa pag-iisip ang isip ni Dod Ian. Buhay pa pala ito, dumaan sa kanyang isip. Hinikim niya ang mga ngipin. Itinulak niya ang mga palad sa lupa at unti-unting gumalaw. Ang sakit ay parabang hinihiwa ang kanyang katawan. Puno ng malamig na pawis ang kanyang noo. Nagpatuloy siya ng 7 o 8 beses, at sa wakas, nakagalaw siya ng 2 o 3 metro palayo. Pagod na siya at malapit nang bumagsak. Ngunit napansin niya na ang ugong, bagamat tuloy-tuloy, ay hindi lumalapit sa kanya. Mukhang, naipit lang ito sa parehong lugar. May kaunting pagdududa si Dod Ian. Talaga bang naipit ito? Sa pag-iisip na iyon, agad niyang hinipo ang kanyang bulsa kung saan nakatago ang fire sickle. Hindi ito nawala. Kahit mahina, habang nanginginig, ginamit niya ito. Sa pamamagitan ng friction, nagliyab ang apoy at pinailawan ang kadiliman. Maliit na apoy ang nagpakalat sa paligid niya. Itinaas ni Dod Ian ang liwanag ng apoy. Nakahiga sa harap niya ang itim na halimaw sa makitid na daanan. Mukhang nabali ang leeg nito at maraming bato ang nakakalat sa paligid. Gusto nitong gumapang palabas ngunit naipit ang katawan sa ilalim ng mga bato. Naluha siya sa ginhawa. Maswerte, naipit ito, kung hindi, kakainin siya habang nakakumang pa siya. Sa oras na iyon, namatay ang apoy at bumalik ang kadiliman. Ngunit relax na ang isip ni Dod Ian. Nakita niya ang paligid. Ang katawan ng halimaw ay naipit sa isang bakal na kahon na parang container. Ang tanging lugar sa gusali kung saan may ganoong container ay ang elevator shaft. Tiningnan ni Dod Ian ang direksyon ng halimaw. Maliwanag na nasa ground floor sila. Kailangan niyang umakyat para makalabas sa shaft.
Ngunit, may mga hadlang sa elevator shaft. Ngunit, hindi kalayuan sa kanya ay may bukas na pasukan dahil ang elevator door ay bumagsak. Nagpasya na siya. Lumakad siya patungo sa sirang tambak ng bato at nagsimulang umakyat. Maraming sugat ang muling bumukas at matinding kirot ang bumalot sa kanyang katawan habang umaakyat siya. Hindi siya huminto at patuloy na umakyat. Kung mananatili siya dito, mawawala ang lahat ng lakas ng kanyang katawan sa huli at siya'y mamamatay sa lugar na ito na iniwan ng Diyos. Di nagtagal, nakalabas siya sa elevator. Nagkalat ang mga ulap ng liwanag sa elevator shaft. May alikabok sa hangin. Isang bahagi ng mga pader at bintana ay sira na, puno ng butas. Tiningnan ni Dodd Ian ang direksyon ng halimaw. May tambak ng konkreto roon. Sa gilid, may nakalantad na baluktot at sirang bakal. Dahil sa mga batong ito, hindi makakaakyat ang halimaw. Maswerteng nakaligtas siya dahil ang kanyang katawan ay natagilid matapos mahulog, kung hindi, ang buong tambak ng bato ay babagsak sa kanya. Nakaligtas siya sa kamatayan. Makaraan ang kalahating oras, nakalabas na si Dodd Ian mula sa guho ng gusali. May natitirang takot sa kanyang puso habang tinitingnan niya ang bumagsak na gusali. Nagtago siya sa likod ng mga bato at nagmasid. Wala namang undead sa paligid. Inisip niya na ang mga undead ay malamang na naaakit ng pagbagsak ng gusali. Marahil ay dumating sila rito pero hindi niya sila naramdaman kaya unti-unti silang nagkalat at umalis. Noong una, inilagay niya ang isang madilim na asol na bola sa kanyang dibdib para mapigilan ang pag-agos ng dugo. Dahil natutulog siya, bumaba ang temperatura ng kanyang katawan. Marahil dahil dito, nakaiwas siya sa pandama ng mga undead. Ngunit sa ngayon, inalis na niya ang madilim na asol na bola at inilagay ito sa kanyang bulsa. Tahimik siyang naglakad papunta sa isang kalapit na tindahan. Tulad ng ibang lugar, natakpan din ito ng halaman at lumot. Napansin ni Dodd Ian ang isang halaman. Kinuha niya ang kanyang kutsilyo mula sa baywang at pinutol ito. Tiningnan niya ang tumutulong na katas mula sa halaman. Ito ay malinaw na tubig. Nakaramdam siya ng gutom. Kumagat siya sa ilang piraso ng dahon. May bahagyang tamis sa kanyang bibig. Mabilis niyang kinain ang ilang hiwa ng magaspang na dahon. Ngunit alam niyang maaaring kontaminado ang mga dahon o may mataas na nilalaman ng radyasyon. Pagkatapos kumain ng mga dahon, biglang hamupa ang pananakit ng tiyan. Hindi na siya nagpatuloy sa pagkain ng dahon, ngunit pinutol ang halaman sa tangkay. Sinipsip niya ang tubig. Kung ang halaman ay nakaligtas at namuhay sa ganitong lugar, nangangahulugan ito na mayroon itong anti-radiation at antivirus na katangian. Pagkatapos uminom ng kaunting tubig, nakaramdam si Dodd Ian ng kaunting ginhawa. Bigla niyang naisip ang halimaw na naipit sa elevator shaft. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Siya ang dahilan kung bakit napunta ang halimaw sa ganoong sitwasyon. Hanggat hindi ito namamatay, may posibilidad na makalabas ito. Kapag nakalabas, magiging delikado ito para kay Dodd Ian sa hinaharap. Matapos mag-isip sandali, pumunta si Dodd Ian sa mga sirang sasakyan na natakpan ng lumot. Ang harap ng makina ay wasak na. Hindi na magamit ang makina at kalawang na. Hindi niya ginugol ang maraming lakas para kunin ang tangke ng gasolina. Wala itong laman ng suriin niya gamit ang tuyong. Patpat. Ito ay inaasahang resulta. Ngunit hindi siya sumuko at dahan-daang kiniskis ang loob ng tangke gamit ang patpat. Di nagtagal, may natapong itim na material sa patpat. Kinuha niya ang kanyang apoy na sulo at sindihan ang itim na material. Totoong nasusunog ito. Nagulat si Dodd Ian. Pumunta siya sa ibang sasakyan at kinuha ang mga tangke ng gasolina mula sa lahat. Kiniskis ang loob at nakalap ng malaking dami ng itim na material. Pumunta si Dodd Ian sa mga tindahan at maliliit na supermarket malapit. Nakakita siya ng tela at damit. Kinuha niya hanggat kaya at bumalik sa guho ng gusali. Hindi nagtagal, narating niya ang harap ng elevator shaft. Pagod at walang lakas, naupo siya sa tabi ng elevator shaft at nagpahinga. Sindihan niya ang sulo. Sa pagkakataong ito, mas malinaw niyang nakita ang lahat. Ang halimaw ay natakpan ng tambak ng bato. Tanging leeg, ulo, at kalahati ng harapang paa ang nakalantad.
Ngumiti si Ian habang hinahalo ang itim na langis, iniikot sa nasusunog na tela at kahoy. Pagkatapos ay itinapon niya ito patungo sa halimaw. Bigla itong nagising at binuksan ang mga mata ng tamaan ng mga bagay sa mukha. Napabulong ito at kumunot sa sakit. Bahagyang ngumiti si Ian at itinapon ang sulo. Whoosh! Bumagsak ang sulo sa tela at nasunog. Roar! Nang marating ng apoy ang katawan ng halimaw, nagsimula itong umungol sa sakit. Galit nitong inalag ang ulo. Bahagyang lumuwag ang mga bato sa paligid. Maraming grabo ang bumagsak, ngunit hindi ito nakatulong sa paggalaw nito. Lubos na nakatiyak si Ian sa kanyang puso habang pinapanood ang eksena. Nag-alala siya na baka ang halimaw ay magdusa at sa galit ay gumamit ng labis na puwersa para makalabas. Ngunit sa huli, bumagsak ang gusali at nangyari ito sa ibaba. Malaki na ang pinsala nito at maraming dugo ang nawala. Pinailawan ng apoy ang madilim na elevator shaft. Unti-unting hamupa ang mga ungol ng halimaw habang nasusunog. Tahimik na pinanood ito ni Ian. Naramdaman niyang napakadelikado ng buhay. Kahit na malakas ang halimaw, hindi ito makaligtas sa kamatayan. Marahil, hindi, dapat lamang itong sisihin ang sarili dahil hindi ito sapat na malakas, di ba? Bahagyang kinimkim ni Ian ang mga kamao. Lalong lumaki ang ambisyon sa kanyang puso habang lumalakas ang apoy. Patuloy na nasunog ang apoy sa loob ng 10 minuto. Unti-unti itong hamupa. Ang amoy ng lutong karne ay kumalat sa hangin. Hindi niya alam kung gaano katalino ang halimaw. Marahil nagkunwari lamang itong patay. Para sigurado, kumuha siya ng bato at itinapon ito. Tama ang bato sa halimaw ngunit hindi ito tumugon. Luwag na luwag si Ian. Lumapit siya at tiningnan ang sunog na katawan ng halimaw. Nasunog ang ibabaw ng katawan. Dumadaloy ang dugo. Mukhang kakaiba talaga ang halimaw na ito kumpara sa mga undead. Hindi kailangan putulin ang ulo nito para mamatay. Maraming kaisipan ang dumaan sa isip ni Ian. Interesado lang ako. Iba kaya ang ulo nito kumpara sa mga undead? Maliwanag ang lamig sa kanyang mga mata habang hawak ang kutsilyo. Biglang naalala ni Ian ang isang bagay na nakalimutan niya ng tuluyan. Habang siya'y natrap sa elevator shaft, ang katawan niya sa ilalim ng puwit ay natabunan ng dugo na dumadaloy doon. Dugo ng halimaw. May virus ba ito? Dapat na i-isolate ito ng armor. Hindi ko naman ito hinawakan, Mabilis siyang tumayo ngunit ang kanyang mga binti ay manghina. Kasabay nito, dumarami ang pakiramdam ng pangangilig sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Kumikindat siya ng ngipin at hinihila ang kanyang katawan palabas upang alisin ang dugo. Umakyat siya patungo sa pader na ginamit niya noon para umakyat. Hindi pa nakarating ang dugo ng halimaw rito. Yumuko siya sa pader habang bahagyang humihinga. Tiningnan niya ang kanyang katawan at sinilip ang kanyang armor mula sa likod. Hindi niya alam kung kailan ito nangyari, pero may ilang gasgas sa katawan niya. Ang dugo ay nakapasok at naimpeksyon ang kanyang katawan sa pamamagitan ng karamihan sa mga gasgas na iyon. Hindi niya naramdaman ang anuman hanggang sa makita niya ang mga gasgas. Parang linta, nakapasok na ito sa kanyang katawan. Hindi niya naramdaman ang presensya nito kahit na hinipo niya ang dugo sa balat. Pumuti ang mukha ni Ian at may bakas ng pagsisisi sa kanyang puso. Kung hindi niya babalik para patayin ang halimaw, marahil hindi siya mahahawa. Bagaman walang makakaasahan na makakatakas ako sa manghuhuli, pero nakatakas pa rin ako sa atake ng halimaw. Sa huli, hindi ko na matatakasan ang kaparusahan ng langit, matamis na naisip ni Ian sa kanyang puso. Madalas pinag-uusapan ng mga tao ang karma at sinasabi nila, patawarin at kalimutan. Marahil kung hindi siya bumalik para patayin ang halimaw, mamamatay lang ito ng gutom dito. Pero ngayon, magkakasama na silang ililibing ng halimaw. Nakayuko si Ian sa pader. Ang matalim na pangangilig ng katawan ay nagpaligalig sa kanya at hindi siya makaalis pataas. Umaasa siyang hindi niya mamatay dahil sa virus. Isa lamang ang magagawa niya, umasa. Bukod sa pangangilig, naramdaman niya ang pagkabula at pagkahilo ng kanyang isipan. Bahagyang itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at hinipo ang kanyang noo.
Mainit ito at hindi maiwasang maramdaman ang kawalan ng pag-asa. Naalala niya ang sarili niya na gumagamit ng madilim na asol na bola upang sumipsip ng init bago malagay sa koma. Ginamit niya ang kaliwang kamay at pinilit ilabas ang madilim na asol na bola mula sa bulsa. Ginamit niya ang kamay at idinikit ang bola sa kanyang noo. Biglang naramdaman niya ang isang nagyayelong pakiramdam. Mas malinaw siyang makapag-isip. Ngunit ang kanyang mga talukap ng mata ay mabigat at ang paningin niya'y malabo at napakadulas. Biglang naramdaman niya ang bahagyang galaw mula sa kanyang dibdib, parang may humihirap na nakapaloob doon. Tiningnan niya pababa at ginamit ang kaliwang kamay upang bahagyang buksan ang armor. Malabo ang paningin niya, pero nakakita pa rin siya ng maliliit na pulang bulate. Balot ng gauze ang kanyang dibdib. Pero may mga bulate na sumususo sa gauze. Ang mga kalamnan niya ay kumikilos na parang peristaltic wave upang labanan ang mga bulate. Pero karamihan sa kanila ay nakapasok na halos kalahati. Bulate, nawalan ng direksyon ang isipan ni Dod Ian. Itinaas niya ang kamay para hulihin, pero isang mainit na sakit ang tumama sa utak niya. Hindi na niya maitaas ang kamay. Bago niya ipikit ang mga mata, ang huling nakita niya ay tuluyang nakapasok na sa katawan niya ang mga bulate. Thump! Bumagsak ang ulo ni Dod Ian sa lupa. Tuluyan siyang nawalan ng malay. Hawak pa rin niya ang madilim na asol na bola kahit siya'y nasa koma. Dahan-daang natunaw ang madilim na asol na bola sa kanyang kamay. Naging malinaw na asol na likido ito na pumasok sa kanyang palad sa pamamagitan ng maliliit na sugat. Kadiliman. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Muling bumukas ang mga mata ni Dod Ian at bumalik ang kanyang malay. Nagising siya dahil sa gutom. Nawalan siya ng direksyon nang makita ang pamilyar na tanawin ng elevator shaft sa harap niya. Hindi ba ako namatay? Naisip niya. Agad niyang naalala ang mataas na lagnat na naramdaman bago mawalan ng malay. Hinipo niya ang kanyang ulo. Normal ang temperatura ng katawan. Napansin din niya ang kanyang namamagang mga palad na naibalik na. Agad siyang umupo at sinuri ang buong katawan niya. Walang nakikitang pagbabago sa labas ng katawan. Maalikabok ang kanyang malambot na armor at maraming maliliit na gasgas. Automatikong lumingon siya sa halimaw. Nakita niya ang sunog na bangkay nito na nakabaon sa ilalim ng tambak ng bato habang naputol ang ulo. Naghinala si Dod Ian, nakapangarap lang ba ako dahil sa mataas na lagnat? Pagod na siguro ako at nakatulog lang matapos putulin ang ulo ng halimaw. Biglang namulat siya ng malaki at napatingin sa paligid na puno ng pagtataka. Ikaw ay napakadilim. Parang nakikita ko na parang araw. Hinaplos ni Dod Ian ang kanyang mukha para maramdaman ang kaunting sakit. Gusto niyang siguraduhin na hindi siya nananaginip. Tumalikod siya at tiningnan pataas, ngunit walang liwanag na nanggagaling mula sa itaas. Ang shaft ng elevator ay nanatiling nakabalot sa dilim. Ngunit malinaw niyang nakikita ang lahat sa lupa. Ilang beses na pumiksi si Dod Ian bago niya naalala ang tungkol sa uod na nakadikit sa kanyang dibdib. Tumayo ang lahat ng buhok sa kanyang katawan sa pag-iisip ng mga uod. Mabilis niyang binuksan ang kanyang dibdib. Nasa puting gasa pa rin ito na nakatupi at nabahira ng dugo, kaya naging pula ang kulay nito. Bukod dito, natuyo na ang dugo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang sugat ngunit hindi siya nakaramdam ng sakit. Agad niyang tinanggal ang gasa. Matapos niya itong alisin, nakita niya ang peklat sa kanyang dibdib. Isang patayong peklat mula sa daga ang ganap ng gumaling, naiwan lamang ang mababaw na puting peklat. Bukod pa rito, may kalahating daliri na laki ng ugat na tumigas sa labas ng balat. Nagbago ang mukha ni Dod Ian habang dahan-dahan niyang hinahawakan ang mga mantsa ng dugo. Hindi naman siguro talaga sumugod sa katawan ko ang mga uod, di ba? Tama, nagpanik siya habang naaalala ang mga uod. Sino ba ang papayag na hayaang mag-drill sa kanilang katawan ang mga hindi kilalang uod? Lasing na siguro kung ganoon. Naalala ni Dod Ian ang kanyang daga at agad niya itong kinuha. Pinaghihinalaan niyang maaaring nanirahan ang mga uod sa mga mantsa ng dugo. Dahan-dahan niyang tinusok ang daga sa parang ugat na tissue at damaloy ang madilim na pulang dugo. Kasabay nito, nakaramdam si Dod Ian ng matinding sakit na parang dumaan sa kanyang utak.
Nanginag ang kanyang katawan, lalo na ang kaliwang bahagi ng puso ang pinakamasakit. Ito ay tunay na hair touch. Nanginginig ang kanyang kamay at agad siyang huminto sa pagtusok. Naramdaman niyang kung ipagpapatuloy niya, maaari itong magdulot ng kamatayan. Nang bitawan niya ang daga, bahagyang hamupa ang sakit. Tiningnan niya at nakita na ang mga napinsalang ugat ay gumaling sa isang iglap. Sa katunayan, kitang-kita ang bilis ng paggaling. Hindi nagtagal, bumalik ang mga ito sa dati nilang estado. Tanging maliit na patak ng dugo sa kanyang dibdib ang nagpapatunay na may natutok na sugat. Dahan-daang hamupa ang sakit na naramdaman niya. Nagbago ang mukha ni Dad Ian. Naka-fuse ba sila sa katawan ko? Naging isa ba ako sa uod? Sa huli, hindi niya nagawang magpatuloy sa pagtusok sa ugat. Naisip niyang kung makakahanap siya ng mikroskopyo sa mga guho o kung gagawa siya ng sarili gamit ang kaalaman sa super chip, sa kanya malalaman ang pinagmula ng pagbabago sa kanyang katawan. Sa ngayon, kailangan niyang ipagpaliban ito. Nakaramdam siya ng kaunting kakulangan sa ginhawa, ngunit wala siyang magagawa. Gayunpaman, ang ideya ng survival ay isang malaking biyaya. Nakikita ng mata ko sa dilim. Malamang bawat isa sa mga uod na iyon ay may kakaibang kakayahan. Hindi ito uod lang. Higit pa ito sa konsepto ng virus, bakterya, o uod. Isa itong bagong uri ng microorganismo. Kayang mabuhay sa dugo ng ibang buhay. Pinakalma ni Dad Ian ang sarili habang rasyonal na iniisip ang lahat bago siya nakoma. Maliwanag na ang madugong uod ay galing sa dugo ng hayop. Marahil ay nanirahan ito sa katawan nito ngunit nang mamatay ito, sinundan nila ang dugo para humanap ng bagong host. Ipinaliwanag nito kung bakit siya naging kakaiba matapos ma-infect ng dugo. Kung virus lang ang sanhi, nagiging undead siya, ngunit hindi iyon ang nangyari. Bukod dito, malamang maraming uod sa dugo ng hayop. Marahil matagal na nilang ginawa ang antibodies para protektahan ang sarili mula sa virus at palakasin ang resistensya. Ayaw nilang maapektuhan ng virus dahil ibang uri sila ng buhay. Ngunit naiintindihan niya na ito'y haka-haka lamang. Hanggat wala siyang tamang kagamitan sa pananaliksik, hindi niya malalaman ang totoong nangyari. Tiningnan ni Dad Ian ang kanyang mga kamay at paa. Wala siyang nararamdamang kakaiba. Gusto niyang umakyat. Gumamit siya ng kaunting puwersa para tumalon at mahawakan ang bato, at biglang naramdaman niyang parang balahibo lamang ang bigat niya. Sa isang talon, nakarating siya sa tuktok ng tambak ng bato sa labas ng butas. Nagulat si Dad Ian. Muling tiningnan ang kanyang mga kamay at paa. Naalala niya ang isang bagay kaya yumuko siya sa isang malaking batong kalahating metro. Hinawakan niya gamit ang kamay at dahan-daang iniangat. Tama, bahagyang umalimbukad ito. Humadyas siya at nakalundag na siya ng 3 hanggang 4 na metro. At alam niyang hindi niya ginamit ang buong lakas. 3 o 4 na metro ang taas ay hindi lang ang ulo niya ang naaabot kundi pati ang talampakan. Higit pa ito sa normal na kakayahan ng tao. Kahit gaano pa ka-eksperto ang training mo sa loob ng dekada, hindi mo makakamit ang ganitong resulta. Talaga, ang bilis, lakas, lahat ay umangat. Ang paningin ko ay sobrang talino, pero ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay ang pangamoy. Dahan-dahan bumagsak si Dad Ian. Pumiksi siya upang mag-concentrate. Ramdam ni Dad Ian ang iba't ibang amoy sa kanyang ilong. Parang radar siya. Kayang tukuyin ang pinagmulan at distansya ng amoy. Kahit nakapikit, alam niya ang paligid gamit lamang ang pangamoy. Bumukas ang kanyang mata. Nanginag ang puso niya. Ang enhancement ng pangamoy ay parang kapangyarihan ng Diyos. Pakiramdam niya parang siya ay isang asong panghanap. Ang enhancement ng pangamoy ay labis na higit kumpara sa ibang pisikal na kakayahan. Napakalaking kaibahan. Ang hayop na dati rin ay may malakas na pangamoy. Baka dala ng mga uod ang ilan sa kakayahan ng hayop sa katawan ko. Nagulat si Dad Ian. Nasasabik siya. Ang pangamoy ay parang super radar. Kaya niyang maramdaman ang mga undead at iba pang halimaw mula sa malayo. Ito ay biyaya para sa buhay. Biglang sumiklab ang kumpiyansa ni Dad Ian sa bagong kakayahan. Sigurado na siya na kaya niyang patayin ang ordinaryong undead. At ang mga halimaw na kasing kakilakilabot ng dating hayop,
Maiwasan niya kung mararamdaman niya ito ng maaga. Maraming amoy ang naaabot ng kanyang ilong. Naramdaman niya ang matamis na amoy mula sa backpack, 26 na metro ang layo, sa harap ng tambak ng bato. Hawakan niya ang sira-sirang dingding at tumalon sa tuktok ng gusali. Dati itong pangalawang palapag, sa ngayon, lahat ng gamit sa opisina ay nasa ilalim. Gumaling na ang sugat sa katawan, ngunit gutom siya. May tuyong pagkain at tubig sa backpack, pati na rin ang mga dark blue na bola. Naalala niya ang dark blue na bola. Dati niya itong hawak bago siya nakoma. Nang magising siya, wala ito. Kung nasa sahig, tiyak nakikita niya. Ano ang nangyari? Tanong ni Dad Ian sa sarili. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang kaliwang palad niya ay malagkit. Dahil abala siya sa mga mantsa ng dugo sa dibdib, hindi niya napansin. May manipis na dilaw na malagkit na material sa palad, na may mabahong amoy. Ano ang nangyari sa bola? Naalala niya na natutunaw ang bola sa mataas na init. Kaya dahil sa mataas na lagnat, sobrang init ba kaya ng katawan niya na natunaw ang bola? Parang ito lang ang tanging paliwanag, naisip ni Dad Ian. Posible bang pagkatapos matuno, maabsorb ng katawan ang madilim na asul na bola? Maari kaya ng mga uod o ng madilim na asul na bola na palakasin ang aking katawan. Siguro makakakuha siya ng impormasyon mula sa consortium kapag nakabalik siya sa giant wall. Madali niyang inalis ang mga naipong bato at sirang debris dahil sa kasalukuyan, napakalakas ng kanyang pisikal na lakas. Madali niyang inilipat ang mabibigat na bato. Sinundan niya ang amoy at mabilis niyang natagpuan ang mga backpack na nakatago sa ilalim ng mga bato. Ang tuyong pagkain at lalagyan ng tubig ay nadurog ng mga bato. Kahit na maaari pa niyang kainin ang pagkain, tuyo na ang mga lalagyan.